Kung single ka, para sa yung video na to, kaya tapusin mo hanggang dulo. Let's go! Sa video na to mga tol ay babanggitin ko sa inyo ang Word of God, ang mga Bible verse na pinanghahawakan ko patungkol sa relationship. Unang Bible verse mga tol, 2:18 ng Genesis. So basahin natin. Sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang isang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kung nadinig nyo mga tol, ang sinabi ko, nasabi doon, angkop na makakasama at makakatulong. Kaya sinabi ko nga sa Panginoon mga tol na kung bibigyan ako ni Lord ng babaeng angkop na makakasama at makakatulong, okay lang kahit hindi kami, kahit wala kaming label, okay lang. Kasi ang matinong babae ay hindi naman yan basa-basa o. At sinabi ko din mga tol sa aking sarili na nakakasiguro ako na kapag binigyan ako ni Lord ng isang babaeng makakasama at makakatulong, lalo sa ministry, sigurado akong matutulungan ko siya sa lahat, hindi lang sa ministry, kundi masasabi ko na kahit sa gawaing bahay. Kasi alam nyo, kaya nga kayo partner, ibig sabihin magkatulong kayo sa lahat ng gagawin. Partnership ba? Kasi alam nyo mga tol, marami ngayon na nabiyayaan ng partner pero hindi maasahan, hindi makatulong sa gawaing bahay. Sa una lang naging magaling, tapos sa huli wala na. Kaya dapat talaga mga tol na nagkakaisa, hindi lang sa ministry, hindi lang sa gawaing bahay, kundi sa lahat ng bagay. So pagdating nga mga tol sa ganito, ito yung unang verse na pinanghahawakan ko na ang Diyos mismo ang magbibigay. Kaya yun yung pinapanampalatayanan ko. Kasi kahit sabihin ng iba na ikaw ay mag-pray, nagpe-pray ako, hindi ko lang ipinapakita o hindi ko lang binibidyohan. Kasi kami na lang ng Diyos ang nakakaalam. Ikalawang verse na pinanghahawakan ko mga tol at nabasa ko ay 7:39 ng unang Korinto. Sabi doon, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang ito ay nabubuhay. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit ay dapat ring nananampalataya sa Panginoon. Ayun, yun yung pangalawang verse mga tol na pinanghahawakan ko. So dapat ay isa ring nananampalataya o mananampalataya, isang ipapanalangin mo, yung pipiliin mo mga tol. Kaya kung hindi mananampalataya, yung makakasama mo habang buhay, siguro masasabi kong parang kumuha ka talaga ng malaking bato na habang buhay mong ipinupukpok sa ulo mo. Kaya base sa mga napag-aralan at napakinggan ko, dapat kung hahanap tayo ay mananampalataya din. Kasi kung hindi mananampalataya kayo parehas, tapos na ang buhay nyo. Parang impyerno na magiging buhay nyo kung hindi kayo parehas mananampalataya. Kasi madaling masira ng kaaway na si Satan ang tao, ang relasyon ng tao, ang relationship ng magpartner kung hindi mananampalataya sa Panginoon. Kaya kung pipili kayong mga tol, mga kaibigan, kung pipili kayo ay mananampalataya dapat ang pipiliin ninyo. At ngayon mga tol, dito ko na rin tatapusin ang video na to. Salamat sa inyong pagsama. Naway meron kayong natutunan sa video na to. Palike na din mga tol at i-share nyo para makaabot itong video na to sa mga hindi pa alam ang patungkol dito sa relasyon. Comment nyo din mga tol kung taga saan kayo para malaman ko kung saan nakaabot ang video na to. So yun, salamat sa pagsama. Peace out and God bless.